Ako po ay hindi po na-harass, hindi po na-abuse. I thought you were harassed. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? 18 years po. Ay kinip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan. Nung sinabi po niya sa akin na drama peeps daw po yung kasama niya, gusto ko lang po makasama yung buong drama team ng GMA. Syempre, as an artista po, need ko makipr-PR po sa kanila, makisama po. Syempre po, it's an opportunity for an artist like Pag me. hindi natin tatapusin to, ahaba ng ahaba ito. You're wasting our time here eh. Magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Gusto ko pong simulan ito ng tanong sa aming kaibigan, Mr. Nino Mulak. Kamusta po kayo? Your Honor, I'm doing well. And I'm also happy na medyo nakagaan-gaan na ng loob ko magmula nung na-file na namin yung case kanina umaga po. Okay. Kanina pong umaga, nakapag-file na po kayo ng case? Yes po. Opo. Galing po kayo sa... Galing po kami sa DOJ. Ngayon? Yes po. Opo. Tatanungin ko lang po ang legal counsel po ninyo, ha? Yes po. Ma'am, hanggang saan po pwede nating pag-usapan? Nakapag-file na pala po kayo. Mr. Senator? Sandali lang po, ma'am. Kilalanin lang po natin ang aming Senate Pro Tempore, Senator Jinggoy Estrada. Senator, magandang umaga po. Morning. 1 minute lang po, suspension. Okay, ma'am. Sorry po, ma'am. Pakituloy po. Ma'am, hanggang saan po ang pwede natin pag-usapan? Yes, Mr. Senator, can I defer to Attorney Sharina Raz, attending online? Sige po. At magandang umaga po. Ako po si Attorney Sharina Raz, abogado po ni Sandra Mulak. Kasama ko siya ngayon at totoo po, nag-file na po kami this morning and as to hanggang saan po, pwede ho natin pag-usapan kung ano po yung isinampa namin na criminal charges. Pero po sa mismong mga nitty-gritty details po, huwag po muna kasi po hindi pa po natatanggap ng kabilang kampo yung aming complaint. So, ayun po. Maraming salamat po, Senator Jinggoy. NBI, Attorney Laika. Nag-submit na ba ng affidavit si Attorney Annette? Good morning, Yes, Your good Honor. morning. Yes, Your Honor. Can I have a copy? Can we have a copy? The Bureau will provide a copy of the case folder, Your Honor. Right now. From, So we can read it. may I refer to my chief, Your Honor? Sige po, ma'am. Ma'am Attorney Marie Catherine R. Nolasco Ilescas. Ma'am, apo. Good morning, Your Honors. Yun pong statement ni Miss Annette Gozon is part of the evidence po na sinubmit po namin kanina sa DOJ. Siguro po in confidence po, we could share it with you. Because the affidavit will, our questions will be based on the affidavit submitted by Attorney Annette. With due respect po, Your Honor, hindi pa po namin na-provide yung kabilang partido ng kopya po ng buong ng buong final po namin including the evidence. Kaya sa katunayan meron pa po kaming iniintay na certification from DOJ para ma-officially accept nila po yung aming final na kaso po. Dito.
Both of them are present, Your Honor, as well as the Counsel Attorney Maggie Abraham Garduque, Your Honor. Your Honor, we confirm that we have not received any copy yet because they have just filed the complaint today, Your Honor. And under the rules, Your Honor, they should provide us the copy through the Department of Justice, Your Honor, of the copy of the complaint. We have to read it first, assess all the evidence and all the allegations so that we can answer accordingly, Your Honor. And also with due respect to this honorable committee, Your Honor, Mr. Chair, under the landmark case of Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, Your Honor, since the jurisdiction now of the case is before the Department of Justice. And I think that a representative of the Department of Justice is present today. May we know, Your Honor, if we are allowed to tell in details anything about this case, Your Honor, because this would be tantamount to there would be conflicting judgment in case we would investigate it now. Salamat po, Attorney Maggie Abraham Garduque. Ma'am Attorney Nancy G. Lozano, meron pong tanong. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Sir, with due respect din po also, maybe request po for the DOJ to first officially receive the case, because we know that the case was filed this morning, but it was received by our docket section. So it will be coursed through, or it will be assigned to a specific prosecutor. So right now po, insofar as to the evidence and documents submitted to the DOJ, we cannot provide yet this committee those documents, because we do not want to yes, sir, but like the as what the NBI said po, we can give it to you, but on confidential or in confidence po, just to help the committee to assess what would be the course of action to be taken insofar as to strengthen our laws on sexual harassment cases po. But right now po, we cannot provide po those documents po. Thank All you right. po. I heard that Mr. Gerard Santos is here. Can we just dispose of him right away? Apo. Leading to Sandro Mulak and Apo, kasama po natin ngayon, Senator, si Mr. Gerald Santos. Yes po. Kasama po ang ating si Attorney Ferdinand Topacio. Okay. Good morning po, I heard that Your Honors po. only in Facebook. I heard your rants in. I read your rants in Facebook. Yes po. What happened? This happened 2005. Am I correct? Yes po. You're only 15 years old. Yes po, Oh. Your Honor. Yes, 2005 po nangyari, and nilabas ko po ito noong 2010. Why did it take you 5 years? Dahil po sa takot po, sa kahihiyan, dahil po nung time na yon ay hindi pa naman po katulad ng panahon po ngayon na mas open na po ang lahat. And You should have filed the complaint immediately after that you were sexually harassed. ang nangyari po kasi noon, Your Honor, ay gusto po namin mag-pursue ng legal action, but yung nakausap po naming lawyer at that time, parang tapos na raw po yung prescription period. Okay, assuming that you filed the complaint with GMA, correct? Yes po. 5 years after, Yes po. did the GMA7 take action on it? Wala pong clear na resolution po na nakarating po sa I amin. have a copy here. Opo, Suspended and terminated the services of the one who sexually harassed you. pati po ako At inalis hindi na po nakabalik. nila. Hindi siya na nakabalik. I will not And- mention the name already because you know his name, of course. Yes po. What I'm saying is that GMA7 took action on it. Took action on your complaint. Diba? You wrote to Avit. Yes po. And Correct. Then Attorney you wrote, Felipe Gozon po. Attorney Gozon, Felipe Gozon. Oh, inaksyonan nila, terminate yung services nung musical director. Correct? Yes po. Oh. Ang nangyari nga lang po ay
Kasi po yung musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So ako po ay napag-initan po dun sa loob. So kahit na kumbaga naalis nga po siya, naalis din po ako sa network. Yun po yung nangyari po, Your Honor. O diba, umingi ka rin ng release, di ba? Umingi ka ng release sa GMA, correct? Release po sa GMA Artist Yes. Center at that Yes. time. But we wanted po na maging under the GMA itself. I have a copy here of determination, the document terminating the person who harassed you. And it was signed by the Senior Vice President, Entertainment TV, Wilma Galvante. Hindi po nakarating po sa amin yan, Your Honor. You want me Hindi to- po You want me to talaga. provide a copy? You want me to provide a copy? Ayan, no? Sorry po. Ibig sabihin, hindi mo alam na inaksyon na ng GMA7. Nabalitaan ko lamang po na wala na po siya sa GMA. But since wala po kaming na receive na official na yan po, yung letter na resolution po, ay kasi nababalitaan po namin na nakakapag musical director pa rin siya sa mga shows, sa mga concerts. Tapos yun ang sinasabi mo, banned ka na raw sa GMA7. Is that correct? Hindi po, I'm banned po sa entertainment department po. Dahil po yung may kaibigan po siya dito sa entertainment department na hanggang ngayon po ay galit po sa akin. Kaya hindi po ako makapasok po sa entertainment department. Hindi, But pero- sa ano po, sa news, sa mga news departments po, sa mga game shows ay nakakapag-guest po ako. Pero But- hindi ka totally banned doon sa network. Di ba? Yes po, hindi ko po sinabi na totally banned po ako. Bale, ayun po, nilinaw ko din po naman yun dun po sa nilabas ko pong video. So, what do you want to... Ba't ka pumunta rito sa Senate? Yun po, Your Honors, actually, ako po ay hindi po na-harass, hindi po na-abuse. I thought you were harassed. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Kasi there are a lot of definitions of rape. You know. How did you say it's rape? Handa po akong ikwento po dito yung nangyari. Pero ako po ay natatakot na baka po ako po ay balikan po ng mga taong ito. Kung ano po, hihingi po ako ng tulong po sa inyo, Senator Jinggoy and Senator Robin, na ako po ay magkaroon po ako ng lakas ng loob para po pasabi po itong story ko po. For 19 years po, ay kinip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan. Hindi ko hiyang-hiya po talaga ako, lalo na po nung panahon na yun dahil nung dinulog ko nga po ito noon, yung mga nandun po sa loob ay parang dinidismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag-move on ka na lang kasi kalakaran yan dito. Nililabel pa po nila ako na homophobic daw ako kaya ako nare-reklamo yung tao. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas ng loob nung mangyari parang yung pang-abuso po sa akin. Wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. Contestant pa lang po ako noon and may power talaga po siya over me. Kaya hindi ko po
nasabi talaga agad. Even nung sinabi ko po sa parents ko yan, galit na galit po sila, iyak na lang po kami ng iyak, particularly yung lolo ko po. Kinamatayan na nga po ng lolo ko yun dahil sa sama ng loob niya. 2 years after, namatay po yung lolo ko kasi sa sama ng loob na po dyan kasi hindi po ako nabigyan ng katarungan po. So nangyari po sa akin. Okay, DOJ, what are the legal remedies that Mr. Santos can avail, considering the circumstances or statements he just gave? Kasi, is there a prescriptive period sa rape? Sir, yes. Ilang taon? I think, sir, it's 20 years, but I'll check po because he is a minor when the crime was committed. So baka po mas matagal po yung prescriptive period niya. But for grave offenses po, it's 20 years na pwede pa siyang Are you I'll contemplating, check po the exact years Mr. po. Santos, are you contemplating of filing charges Yes against the po. musical director? Yes po, Your Honor. Even though, Kasi ang tagal ko na po talagang gusto po kaya lang natatakot po talaga ako and wala po akong means. Kaya Your Honor, ako po ay naniniplod po sa inyo. Tulad niyo po ako kasi ako na po nitong tinago lang po sa ano ko po eh. Yung after po nung no, that's why we are, yung after po nung nagreklamo kami sa GMA, nung natanggal po ako sa GMA, halos gumapang po kami para lang mabuo ang career ko. Kami po ng manager ko, dito po yung manager ko, si Kuya Kokoy. that's why we are here investigating in aid of legislation. Kasi I've heard being members of Showbiz together with Senator Robin, this has been prevalent since the 90s. That's why we're going to submit, maybe the committee of Senator Robin is going to submit a committee report with regard para matigil na itong sexual harassment within the movie industry. This has been going on since early 90s. Opo, yun po nung At nangyari yun. hindi lang lalaki pati babae. Hindi lang lalaki. Yun po, sobrang gumapang po kami and nagpasalamat na lang po talaga ako na yung mga interviews ko po actually nung sinasabi kong marami pong beses na gusto kong sumuko na kasi dumating po talaga sa point na parang gusto ko na rin pong tapusin po yung buhay ko kasi ako rin po yung breadwinner ng family ko. So, hirap po talaga ako kung paano ko po itatago yung family ko na napigilan po yung mga opportunities po sa akin. Kumusta naman ang career mo ngayon? Sa ngayon po wala po akong Umalis ka sa GMA7. Di ba lumipat ka sa TV5? TV5 po ako pero You were asking for a release from GMA7, correct? yes po. Oh. Yes po, Your Honor. You transferred to TV5. Yes po. Oh, what happened there? Binigyan po nila ako ng opportunity na makapag-show sa weekly show din po nila. Pero usually ay hindi naman po nag-prosper yung shows at nawala din po ako. Wala rin nangyari. Yes po. At ayun po, napapasok na po ako sa teatro at thankfully po ay dumating po yung pangalawang parang second win po nung career ko nung nabigyan po ako ng opportunity po sa Miss Saigon po. Nakapasok po ako sa Miss Saigon. Doon lang po talaga nabuhay lang uli yung confidence ko na halos nasira na po parang pinrevent na po yung opportunities ko po, yung mga kakataon ko po dito sa Pilipinas. And thankfully po nabigyan po ng opportunity sa international stage. Very good. Anyway, you have your lawyer beside you, top-notch lawyer beside you, Attorney. Salamat nga po ako sa aking kaibigan po si Attorney Tomasio. We will not prevent you from filing a rape case against your accuser, against your yung Yes po. musical director. We will not prevent you. That is your prerogative. You seek advice from your lawyer.
Bali ano po kasi, si attorney po ay talagang, binigyan lamang po ako ng oras po ngayon at, siya po ay legal counsel ko for now, but after this po ay talagang ako po ay, kailangan ko pong humanap po ng aking, legal counsel for the case po. At, sana po ay matulungan niyo po ako, Senator Jinggoy, Senator Robin. Ako po ay, nakikiusap po sa inyo dahil ako po ay natatakot po dahil na-prevent po nila yung aking pong progress ng career po dito sa Pilipinas. Ngayon po kung na magsasalita po ako, hindi ko po alam kung ano pong kaya pa po nilang gawin. What do you mean na-prevent yung progress mo sa network? You were the one who asked for a release. Di ba? Ikaw ang gustong magpatanggal sa GMA. And then, may sulat eh. May sulat ka eh. Signed by your lawyer. Release lang po ako nun, Correct. Your Honor, sa GMA Artist Center. Yes. Oh. And we wanted po na sa GMA network itself kasi po ay talagang actually kasi namin sinumbong yung aking reklamo sa GMA Artist Center and wala po silang action na ginawa po. Sila po yung nagsasabi nun na mag-move on na lang. Kaya po sabi namin, ma-release po ako sa GMA Artist Center at maging under na lang po ng network. Baka mas maging better po yung aking estado po sa network. I have a copy of the letter of your lawyer. Notice of rescission of GMA Artist Management Agreement. Ikaw ang gusto magpa-release eh. Oh. Sa Artist Center po, sir. Di ba Your yun ang Honor. bumubuhay, yun ang nag-build up sa mga artista, yung Artist Center? Po, pero Tama ba? may mga artists po na under GMA network itself po. So nagpapa-release ka sa Artist Center. Opo, yun po sa artist management nila. Pero pwede pong under GMA network ka po at that time. Sinisi mo po, unfortunately, GMA has failed to perform its obligation under the agreement as discussed in Mr. Santos's letter dated February 9, 2010. On the basis of the above, our client has decided to rescind the agreement. Oh. Accordingly, this letter constitutes formal notice of rescission of the agreement effective upon receipt hereof. Basta ang pagkakaalam ko, ikaw ang gustong umalis sa GMA Artist Center, basta inaksyon na ng GMA yung reklamo mo, tinanggal yung musical director because of yung charge mo na you were sexually harassed. Yes po, pero yun nga po, sa GMA Artist Center lang po. And sinabi po namin sa letter na gusto po namin sa GMA network maging under po ako. What did they say? Wala po silang sinabi, basta ni-release na lang po nila ako. Anyway, may you have your lawyer there beside you. You can seek advice from your lawyer. If you want to file rape cases, a rape case against the musical director, that's your call. That's your prerogative. Yes po, Your Okay, Honor. we Salamat po. continue. Thank you, Mr. Santos. Salamat po. Where is Mr. Mulak? Sandro Mulak. He's here, Your Honor. Yes, for Your Honor. Can the COMSEC administer the oath? Yes, Mr. Chair. For Mr. Sandro Mulak, Stand Yes, up. yeah, can please stand and raise your right hand. Patangkad to, hindi kita mo ka. Sige. Right. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this committee hearing? Yes po. 23. Okay, thank you. You may sit down. Oh, Mr. Sandro. Yes po, Your Honor. Gusto mo ba i-narrate lahat yung ginawa sa'yo? Hindi pa Kasi po. nababasa lang namin sa Facebook. Yes po, hindi pa po ako ready to get into details po, Your Honor, kasi hindi pa po na babasa nung kabilang kampo po yung reklamo po namin.
nahihirapan po ako ikwento po yung buong details po. Okay, kilala mo yung dalawa? Si Jojo Nones and Richard Cruz. Si Sir Jojo lang po yung kilala ko. Si Richard po, nakilala ko lang po that night. That night, yun si Richard. Yes po. During, Nung ano po, nung madaling araw po nung nangyari po lahat yun. ano? Nung madaling araw po, nung nangyari po lahat yun. Doon mo lang nakilala ni Richard. Yes po. Okay, tell this committee, who texted first? Si Jojo Nones po. What did he text you? Yung una po niya text sa akin, nag-text po siya sa akin ng 3:59 AM. 3:59 a.m.? Yes po. 4 madaling araw? Yes po. Or what did he text you? I have the copy po on my phone. Pwede ko Yeah, po. you read it. Okay po. Oh, Mr. Jojo Nones, ikaw una nag-text. Hindi naman po namin dininay na ako po ang unang nag-text. Opo. Just, Yes it's po. answerable by yes or no, Yes po, Your Honor. All right. Oh, tuloy mo, Sandro. Nag-message po siya sa akin ng 3:59 AM. Sabi po niya sa akin, "So you kanina, didn't get to say hi. Nakauwi ka na ba?" Nag-reply po ako. Sabi ko po, "Sir Jojo, sorry po. Di po kita nakita kanina. Naka-check-in po kami right now sa Marriott, sir. Hope to see you soon po, Sir Jojo." Tapos nag-reply po siya sa akin, "Enjoy, still partying. Sino kasama mo?" Then nag-reply po ako. Sabi po niya, sabi ko po, "Kumakain na po right now. Kasama ko po friends ko. Sila Miss Net and Elijah Allen po." Then sabi niya, "Be safe." Then sabi ko po, "Thank you po, Sir Jojo. Hope to work and see you soon po." Sabi niya, "Nabitin ako sa inom." Napasabi rin po ako na ako nga din po eh. Then nag-reply po siya sa akin na, "Yes soon, ikas kita. Nagdidirect ako now." Wait. Stop there. Do you have the power to cast, Mr. Nones? In GMA po, wala po, Your Honor. The Bakit casting mo resides tinetext si Sandro that, ika-casting mo siya? in a And you general do not have any power to do so. in a general sense po. I'm talking about as nagdidirect po ako, pinayagan na rin po ako ng GMA if Yes, I ask nagdidirect ka. permission na But do you have the power? Halimbawa, o si Robin Padilla, kunin natin. May power ka bang ganun? Your Honor, pag outside po GMA, pag ako po ang magpo-produce, No, we're talking about GMA. it's a Sino ba GMA po, wala, nagtatrabaho? Your Honor. At Why did you text Mr. Mulak? ang context ko po doon in a general po sense, Your Honor, as a director that can do projects outside GMA to streaming. Kasi ngayon po, uso po na as directors or content creators, we really do projects everywhere po. We have streaming projects, we have ganun po at the Sige. table. So, Continue, Sandro. Yes po, Your Honor. Continue, okay po. Continue. Sabi niya, so after po nung yes soon, ikas kita, nagdidirect ako now. Sabi ko po, "Wow sir, looking forward to that po." Then sabi niya, "Oh, gusto mo pa ba? We have some alcohol here in the room. We can order some more." Then sabi ko po, "Saan po kayo sir?" Sabi po niya, "Belmont Hotel, katabi lang ng Marriott." Sabi ko po, "Sino-sino po kayo sir? Haha." Sabi po niya, "Just me." Tapos hindi na po ako nag-reply kasi ang awkward naman po kung kaming dalawa lang po sa kwarto. Kaya hindi po So ako... you were sensing something. Hindi ko naman po siya pinag-iisipan at that time. It's just- Nung nag-isa lang, nung sabi niya, I'm alone. Opo, Nagduda ka, ha? yes po. Nagdalawang isip ka. So, Hindi ko naman dahil po siya kaya iniisip. hindi ka nag-text, tama? Yes po, hindi naman po ako nag-iisip ng masama ka sa kanya kasi boss ko po siya treat ko po sa kanya is boss ng Okay, GMA. and then Awkward lang po. afterwards, what happened to, ano pa yung mga succeeding text? Then, after 37 minutes po, 4:37 AM, nag-message po siya sa akin ulit. Sabi po niya, "Haha, just kidding. Kasama ko drama peeps, but we're wrapping up in a bit."
Nung sinabi po niya sa akin na drama peeps daw po yung kasama niya, gusto ko lang po makasama yung buong drama team ng GMA. Syempre, as an artista po, need ko makipr-PR po sa kanila, makisama po. Syempre po, it's an opportunity for an artist like me to talk with them. Tapos, nag-reply po ako ng, andyan pa ba kayo, sir? Baka po pwede dumaan saglit. Kasi sabi niya po kasi, we're wrapping up in a bit. So sabi ko, okay, saglit lang ako dun. Magpapakita lang po ako. Then I'll go na. Yun po. Tapos after po nun, sabi ko, kakababa ko lang po sa room ng friends ko. Sure, may kasama ka? Sabi ko po, no po, ako lang. Tapos binigay po niya yung Belmont room number. Sabi niya po, Ops, Belmont 7008. Yun po. When you entered the room, who did you see? Sila pong dalawa. What were they doing? Mr. Chair, I cannot get into details po kasi hindi pa po natatanggap ng kabila yung reklamo po namin. No, Kasi, no. You tell us. We ought to know. So nakita ko po silang dalawa. Si Richard Cruz po, lasing na. Bale, ang nag-aasikaso po sa akin is si Sir Jojo. Ino-offeran po ako ng wine. Jojo Nones offered you to drink wine. Yes po. Richard Cruz, what was he doing at the time? Lasing po. Nakahiga Lasing? po siya. Yes po. O nakahiga? Nakahiga po siya nung una ko pong nakita. Pero pinakilala po ako ni Jojo kay Richard. So tumayo po si Richard po. Tas Okay. sa akin. When Jojo Nones offered you wine, you drank wine. Opo. Huh? Yes, What else did he offer you? I don't know po kung pwede ko po sabihin yung buong details kasi it's really sensitive. Sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect po, as mentioned po kanina kay Senator Padilla, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... You want to have it in an executive session? Ay, hindi. Dahil po hindi pa po natatanggap ng kabila yung complaint, dapat po mamarapatin po namin matanggap muna nila bago nila malaman yung pinaka-detalye. And also po, medyo natitrigger pa po si Sandro. Although nilakasan niya po talaga yung loob niya na magpakita ho today, pwede ho siguro, hindi po niya kaya talaga na dire-diretso na pag-usapan lahat ng detalye. Alam niyo, sasalita ba kayo? Hindi. Gusto mo namin makatulong po sa layunin. Yes. Help this committee. You want to have an executive session or what? Executive session with just you, Your Honors, and not with the other parties. We will have our own time and not in front of them. Okay. Okay, Your Honor. Sige, leave. Okay, mga pasensya na po. Meron po tayong motion para mag-executive session. Yung mga hindi po partido muna, maiwan lang muna po sila Mr. Nino Mulak, council nila. Pati po NBI, pwede muna po lumabas. Total, alam naman yun yan, pero pwede na rin po kayong lumabas. Opo, pwede na po. Pwede. Kami lang muna po. Pati po, kami lang muna po. Opo. Mamaya po, may sarili din po tayo. Opo. Okay lang po, kami lang muna po. Opo. A few minutes later. Higpitan pa po itong mga ganito in accordance with law sapagkat may mechanism na po doon sa 78-77 ng complaint mechanism, maluwag pong masyado. At ang nangyayari, binabaliktad pa. Can you imagine? I was just the messenger. They shot the messenger. Dinimanda nila ako. Nagdemandahan kami. Nag-areglo lang kami at pinatawad ko ng mga kapwa-abogado ko. I had to sue your vice president din, your legal din. Kasi ako na nga nagreklamo, tinulungan ko na nga yung bata
Ako pang masama, sinisira ko daw yung reputasyon ng GMA7. Hindi po dapat ganun ang attitude, Mr. Chair. Thank you. Okay po, at maraming salamat po, Attorney Ferdinand Topacio. Attorney Angelo Diokno. Opo. Thank you, Mr. Chair. Dito lang po. Yes, Mr. Chair. I'd just like to thank the Attorney Topacio for the unsolicited lecture regarding the matter. But again, we'd like to reiterate that GMA has had a policy against sexual harassment. And we have been strict about it. Again, we have never covered up any incident of sexual harassment. Maybe there was just a problem regarding the reporting. There are different channels in the manner of reporting sexual harassment. Like what Mr. Gerard Santos did, he elevated it immediately to the president, to the COO. In fact, GMA has a box there that you could just put there your complaint. And the COO, the president, will read it. So there are different avenues for GMA. If they say that the department is not acting on it, they can go directly to legal, to HR, or to office of the president. So there are different avenues, Mr. Chair. So there is, again, I'd like to reiterate, I'd just like to counter the impression that Attorney Topacio is creating, is conveying to the public that GMA has a policy on cover-up. And legal is very active on the matter. We do not encourage any form of cover-up. Okay. In fact, if there is someone that is covering up the matter, we also file a administrative case against them, Your Honor. We're very active on that. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Attorney Angelo Diokno. Sir Nino Mulak. Your Honor, I'd just like to ask yung from GMA, no, kung ano po nangyari din sa decision, kasi nag-file po kami ng HR complaint, and the GMA has already received the HR complaint, and they said they will do their own investigation. So, yun nga, ang parang so far yung they placed them under preventive suspension. But is there already a decision from the regarding the investigation? Okay. Sir Attorney Angelo Diokno, ano pong development doon po sa investigation po ninyo? Yes, Mr. Chair, regarding that matter, while we are not the members of the investigating committee, we'd like to confirm that the investigation is ongoing. I believe the two alleged perpetrators here have already submitted their answer. I'm not sure if the camp of Mr. Nino Mulak submitted additional evidence based on the findings of the NBI. That's why I think there is a supplemental NTE. And then after that, the investigation committee has 30 days to resolve the matter. And Attorney Annette, Mr. Chair, has undertaken to furnish a copy to the committee of the resolution. So rest assured, Mr. Nino Mulak, that there will be a resolution regarding the matter. Currently, they are under preventive suspension. Okay, Sir Nino, so malinaw na inantay din nila yung sa NBI, so may 30 days. Opo. Thank you, Senator. Salamat po, Sir Nino Mulak. Ma'am Attorney Maggie Abraham Garduque. Ma'am? Yes, Your Honor, please. Thank you very much, Mr. Chair, for allowing me the opportunity to speak, Your Honor, Mr. Chair. Your Honor, my only statement is that with due respect, Mr. Chair, I would like this honorable committee to look into the case of Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, Your Honor, with respect to the jurisdiction when a case is already filed, Your Honor. With due respect, just look into it. That the moment a case is already filed, especially in this case that it is already within the jurisdiction of the Department of Justice, so that there would not be any conflicting judgments and we do not violate the exclusive domain of jurisdiction, Your Honor. We let the Department of Justice investigate and do the preliminary investigation that matter, Your Honor. Mr. Chair. Likewise, Your Honor, in the case of Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, it was stated there the power of contempt of the Senate, Your Honor, where there is a period wherein how long does the detention in under contempt a person will be detained, Your Honor. That's all, Mr. Witt. Maraming salamat po, Attorney Maggie Abraham Garduque. Marami na pong mga ganyang naging usapin dito sa pagdinig po ng Senado. Maraming salamat po at nasa record po ang inyong sinabi. Thank you very much, Mr. Chair. Gusto ko lang pong kamustahin si Richard Cruz. Mr. Richard Cruz, kamusta po kayo? Na-high blood daw po kayo? Ay, hindi po. Nagkaroon na po ako ng gastrointestinal bleeding. Yes po. Sir Richard,
Hindi po kami husgado ha. Huwag po kayong masyadong ma-stress o ano lang po ito. Kailangan lang po tayo makagawa ng mga batas. At kayo po ay nakakatulong dito sa mga ganap na to. At ano po kayo? Relax lang. Ano po ito? Para po to sa bayan. Yun na lang po ang isipin ninyo. Nakakatulong tayo sa bayan. Opo. May gusto Mr. po kayong Chair. sabihin. May gusto po kayo. Sandali lang, Gerard. May gusto po ba kayong sabihin, Sir Richard? Wala na po. Opo. Okay, Sir Gerard. Mr. Gerard. Chairman, gusto ko Sir pong Santos. Opo. magpasalamat po sa Senate Committee po sa pagkakataon pong ito. At ayun po kanina po, isa rin po sa mga dahilan kung bakit din po ako nandito. Ayun, na-invite po ako. Salamat po. At gusto ko pong mag-shed light and bukasan din tayong stigma dito po sa ganito pong mga kaso. Kasi po talagang, yun nga, nabanggit nga ni Sandro, talagang nakakahiya po talaga na magsalita about yung mga ganitong klaseng cases. Kaya po ako, inabot nga po ako ng 5 years, bukod sa, yun nga po, wala po akong pedigree. Ako po ay baguhan nung po sa showbiz. So wala po talaga akong lakas ng loob para magsalita. So ako po gusto ko pong magsilbing example po sa lahat na huwag po silang matakot ngayon dahil ngayon po may boses na po ang lahat ng tao. Ayun po, at ayun po sa on the part naman po ng GMA ay yun po, magkaroon po ng safeguard pa, mas magkaroon pa po ng mga policies na talagang para mas maprotektahan po at lalo na po sa mid-level dahil po pwede po talagang balikan kapag may nireklamo ka po. Ay, yung reklamo niyo po, yung mga kasamahan niya po dyan, yung mga kaibigan niya ay talagang ano ka rin po, babalikan ka rin po nila. So yun po, sana po may ma-create din po na policy and wala po sa ganun po. Again po, maraming salamat po, Senator Robin. Salamat po sa pagkakataon pong ito. Isang tanong lang po sa GMA. Boss, si Mr. Gerald, nawalan daw ng trabaho sa GMA. Pwede ba natin bigyan ng trabaho? Alam kong hindi naman yung desisyon yan, pero pwede bang ano naman? Mr. Chair, yun nga yung sasabihin ko, we don't have a say on the matter. Pero baka napanood naman ng mga boss yung statement nyo, Mr. Chair. Tingnan natin, Mr. Chair. Maraming salamat po. Isang tanong na lang po ako kasi Ma'am Attorney Nancy G. Lozano, lagi pong nababanggit na meron tayong mga batas at meron tayong mga code na talagang hindi na pakinabang ngayon. Katulad daw po ng ating revised penal code. Naniniwala po ba kayo na obsolete na ito? Sir, yes po. Actually po, since 2011, the Department of Justice has been doing activities or initiatives to revise and update the revised penal code. So the DOJ created a criminal code committee in as early as 2013, I think, and then in 2014 we come up with a revised or parang in-overhaul niya po yung revised penal code by incorporating yung mga bagong laws. So there was a bill filed at the House of Representatives in 2011 and I think in 2017 po. And dito naman po sa Senate, meron pong na-file in 2016. It was filed by then Senator De Lima. But because there were two, yung version po ng sa House and sa Senate, magkaiba. So right now po the DOJ has created again or ni-revive po yung committee to consolidate po yung dalawang bill para po when we filed it sa House tsaka sa Senate po maayos na siya and also ma-update na rin ulit because from 2014, 2017 and 2023 po. So marami na pong kailangan i-update. So yun pong ginagawa po ng DOJ. Thank you po. Ma'am, napakahalaga po kasi nito. Tama po kayo, no? Kasi dito nakabase tayo eh. Ang batas natin dito nakabase. So makipag-coordinate po kami sa inyo. Sana, inshallah, hopefully, dito po sa ating panahon, mabago na po natin to, inshallah. Yes po. Thank you, sir.
Maraming salamat po. Kung wala na pong magsasalita, pwede na po tayo sigurong mamahinay. Meron lang akong advice kasi maraming tumatawag sa atin na ang sinasabi, bakit daw natin parang pinag-iinitan ang Channel 7? Hindi po nangyayari yun. No? Wala po kaming pinag-iinitan dito sa Senado. Opo, at katunayan, kanina pa po naririnig nyo naman nyo si Senator Jinggoy na lagi niyang sinasabi na umaaksyon ang GMA7. At bakit daw nawala yung Channel 2? Bakit daw hindi na raw natin tinawag? Meron naman daw din kaso naman din daw sa Channel 2 na yung po kasing kaso na Gretchen Pulido na nasa ano na po yun, nasa court. Kaya mas minatamis po natin, nakausap po natin si Attorney Lorna Kapunan na pinag-usapan po namin talaga na huwag na muna pag-usapan dito. Okay, meron pa pong isa, yung sa Channel 5, na sinasabi nila na ito daw po ay pinag-usapan na sa programa ni Senator Raffy Tulfo. Pero tinatanong din po ng tao, ba't hindi natin pinapatawag dito? Kaya po sana, Ma'am Miss Bernadine Mahinay, kung meron po tayong paraan na mapatawag din yung TV5, tsaka yung sinasabing biktima, makipagtulungan po tayo sa office ni Senator Raffy Tulfo. Inuulit ko po, mga mahal kong kababayan na nanonood at nandito, hindi po kami korte. Wala po kaming na magsabi kung sino ang guilty dito. Kami po nandito para gumawa ng batas, para tanungin po ang mga taong nandito, ang ating mga resource speaker, kung ano po ang pwede nilang ma-contribute sa atin. At mula po sa kanilang kontribusyon, tayo po ay gagawa ng mga batas. Kung ngayon man po ay nakasaksi po kayo ng meron pong na-contempt, hindi po ibig sabihin na guilty na po si Mr. Jojo Nunes. Nagkataon lang po na sa amin pong aid of legislation, meron po siyang ayaw sagutin. Pero kapag yan po ay nasagot na niya, sigurado naman po ako na magkakaroon muli ng motion na siya ay palabasin o tanggalin ang kanyang contempt. Kung mga kababayan, huwag po tayo masyado mapaghusga dito sa usapin na ito dahil hindi po ito husgado. Ang mga nandito po ay tumutulong uli. Si Sir Nino Mulak, si Sir Sandro, ang NBI, si Attorney Topacio, si Gerald, si Mr. Jojo Nunes, si Mr. Richard Cruz, ang GMA, representative ng GMA, ang DOJ, wala po ditong nagsasabi na meron may kasalanan. Opo, ito po, lahat nito para makagawa po tayo ng batas. At katulad po ng sinabi ni Ma'am Nancy Luzano, meron na po tayo mga obsolete na mga codes at mga batas na kailangan na po nating ayusin. Yun lamang po, maraming salamat po. Suspendido muna po ang pagdinig na to. Mabuhay po kayo.